gusto ko ipabatid sa inyo na yung pinoproblema natin sa 6 na ospital at health center na wala tayong gamot. Pag pumunta kayo ngayon doon, tutugod yan. Pagka mangyari, yung suliranin niya, yan naman ang tatrabahuin ko ngayong linggo. Sabihin, ano yung sabihin? Ito ko na siya ha? Nakahanap ako kanina. Almost, ang total na kakailanganin ng 6 na ospital at malipit na 40 medical center is about 250 million. Okay? Kanina, nakiusap na ako sa mga supplier. Kasi wala na tayo supplier. Ayaw na tayong padala. Bakit? Manunuba tayo eh. Nasuba. Hindi, pero sabi ko kanina, inayos ko na sabi ko, o sige, kung ano man ang obligasyon, simula June 29, paatras. At kung ano ang magiging obligasyon ko, simula July 1 hanggang December 31 bilang natatanggi. Sabi ko, pwede ba makisuyo? Dalhan nyo na kami. Nagsisiguro din ko, babayaran tayo kung ano ang makukonsumo ko ng July 1 hanggang December 31. At kung ano naman ang lumang obligasyon, bubumbayin ko na kayo. Bulog-bulog. Drugs. Hanggang sa mga ngayon, siguro, bigyan nyo na lang ako isang araw o dalawa, mag-decision na sila kung babalik pa ang supply. Gusto ko, matulog kayo ngayon, manatag kayo, lahat ginagawa ko na mag-normalize na ang supply ng gamot at gamit sa ospital natin. Kaya mga lolo ko, nanay tatay ko, siguro yung mga maintenance yun, saka yung mga test pool, yung mga vitamins, siguro mga isang araw, 2 araw, i-announce ko naman eh. O sarado na. Kaya lang excited lang ako na i-share sa inyo as a matter of fact. Alam ko, nahirapan ang damdamin nyo na nasunod lang kayo. Baka mangailangan kayo ng gamot. At least, meron na kayong tinatanaw. Meron na kayong tatanawin na unti-unti nang magbabago at maayos sa problema ng puso. So, mag-ready na kayo, mag-react na kayo. Pag-announce ko, meron na, tirahin nyo na. Kasi mga maintenance ng mga lola ko, so yan ang update ngayon. Ang after niyan, ang susunod ko naman ayusin yung pananalapin. Basura, gamot, tas pananalapin. Hanggang sa for the meantime ngayon, gusto lang namin ipatotoo sa inyo na kaya umilos ng gobyerno na mabilis. Kaya. Kakayanin natin. So muli kami nakikisa rito at tatakbo na ako sa District 4 na ma-exam din yung pinakatulad na tinatawag. Mag-iingat kayo. Masabi ko naman sa inyo kung magkano na ngayon? Hindi pa. Bawat nasunugan ng pamilya, 15,000 pesos. Hindi na 10,000. Yung mga ano naman, water damage, 5 bulig pa rin. At least, kahit water damage ka, may mga bulig ka man naman. So, sulugan, please eh. Nilakihan ko na, kasi pag 10,000 pa rin, eh, mahal ng yero. Mahal ng 2 por 2. Alright mga kababayan, so muli pong bumalik si Yorme Isko dito po sa mga nasunugan nating mga kababayan sa may Tambunting at ipinaabot niya na nga po itong kanyang tulong
at personal po siyang, nagsalita diyan sa harapan ng ating mga kababayan kasama po si Vice Mayor Chi Atienza 'no, para ipabatid sa kanila na yung tulong po ng, gobyerno ng Maynila ay andiyan na. At ipinahatid din po ni Mayor Isko Moreno na ang, gobyerno po ngayon ng lungsod ng Maynila ay mabilis kumilos 'no. So nag-update din po si Mayor ng tungkol sa mga achievement po ng, Manila sa mga nakaraang araw 'no. So kung maalala natin 7 araw mula ng, maluklok nga bilang, bagong alkalde ng Maynila si Mayor Isko ay, napakarami na po ng pagbabago sa Maynila at ramdam na po 'yan sa ilang mga lugar dito sa atin 'no. Pangunahin na nga po dito yung problema natin sa basura, yung garbage crisis natin na kung saan na hirap po tayong, masolusyunan 'yan 'no, dahil nga po sa lumobong utang sa mga, kumpanya na kumukolekta po ng, basura kagaya po sa Leonel. Kaya lamang po dahil dito kay Mayor Isko sa kanyang, pakikipag-usap, sa kanyang, mabilis na aksyon at pagtugon sa mga problema ay, unti-unti pong, nareremedyohan 'no. Hindi man na perfect, hindi man gano'n kabilis ng, sobra pero kahit papaano 'no, kahit pakonti-konti ay, nasisimulan na at hindi na tayo natetenga pa. So, ayan nga po, nais ni Mayor Isko na mapanatag itong, mga kababayan natin na kahit sa konting kaparaanan ng lungsod ng Maynila ay makatulong po na maibsan po yung, dinadala ng ating mga kababayan na nasunugan diyan sa Tambunting. At hindi lang diyan 'no, marami pang mga, lugar sa Maynila, sa Tondo at saka dito sa may Santa Mesa or Santa Ana ata yung, sunog ng nakaraan. Talagang halos, sinusubok po ng tadhana itong si Yorme Isko. At lahat po 'yan ay bibisitahin ngayon ni Mayor Isko 'no, at ipapaabot niya po itong, munting tulong mula sa gobyerno ng Maynila. So, para sa akin mga kababayan napakagaling ng ginagawa at napakaganda ng ginagawa nitong ating, lokal na pamahalang lungsod ng Maynila, lalo na ang ating, mayor, ang ama ng Maynila na mismong bumababa siya 'no at, hindi na lang ipinapasuyo dun sa kanyang, pupuwedeng, pakisuyuan. So, talagang siya mismo personal yung bumababa sa mga tao at siya po yung, nag-aanunsyo o nagsasabi mismo direct sa kanya yung mga gusto niyang mangyari at mga gagawin niya. So itong si Mayor Isko ay, 'pag nangako talaga ay talagang tutuparin niya 'no at, proven and tested na 'yan 'no. May word of honor talaga 'tong si Mayor Isko at 'yan yung tunay na leader na dapat talaga nating tularan at pakinggan 'no, sundin. Dahil hindi naman po natin na mapapagawa kay Mayor Isko ang lahat ng ito kung siya lang naman mag-isa 'no. So napakalabo po niyon. So ito pinapakita natin mga kababayan ay isa sa mga kababayan nating, nasunugan dito po sa Maynila kung saan na binalikan po niya yung kanyang tahanan at ayan makikita niyo nga po na halos hindi mo na makilala 'no yung, mga bahay na natupok na 'to 'no, halos gusali na lang yung natira at wala na talaga na ano na naging abo na yung kanilang mga gamit. At yung iba nga sa kanilang mga kababayan ay halos wala na ding naisalba kundi yung, mga suot-suot na lamang nilang mga damit at ilang mga, magagaang na kagamitan na kanilang, nailigtas. So eto mga kababayan ay makakatanggap din ng tig 15,000 bawat isang pamilya na naapektuhan po ng, sunog para kahit papaano po ay makabili po sila ng, yero at, ilang mga dos por dos para makapagpatayo po ulit sila ng, kanilang, bahay. Ito ay, alam kong hindi sapat pero kahit papaano ay dinagdagan na po 'yan ni Mayor Isko 'no, ng, 5,000 kung dati ay 10,000 bawat isa na naapektuhan ng sunog, eh, ngayon po ay 15,000 na. Para kahit papaano po ay, makabili naman sila ng, pako, ng, yero at ng, dingding, pangdingding nila. So again, be grateful 'no kung ano man yung nakayanan ngayon ng ating gobyerno, ng pamahalang lungsod ng Maynila ay, pag-anuhan na lang natin 'no, pagdamutan na lang natin at ipagpasalamat na lang na kahit papaano ay, meron pong naitulong ang, pamahalaang lungsod. At ayan po yung maganda dahil, bilang isang taxpayer mga kababayan ay mararamdaman po natin 'no
yung ating mga binabayad na buwis sa lungsod ng Maynila ay napapakinabangan po ng ating mga kababayang nangangailangan when it comes sa mga ganitong disaster na hindi po natin inaasahan. So, ay mga kababayan, ito lamang po yung short clip video na nakuha natin kay Mayor Isko at ginawa natin ng reaction video dahil natutuwa tayo no dahil wala talaga siyang pahinga at talagang bumababa talaga siya diyan sa mga bara-barangay sa mga tao para personal na makipag-usap at ito yung kinakahangaan natin kay Mayor Isko at hindi lang siya yung tipo ng alkalde na sabihin na natin na nagpapalamig lang sa kanyang opisina. Siya talaga ay nagtatrabaho, the working mayor nga no, overtime palagi. So abangan natin mamayang gabi na naman, may live na naman yan, may mga updates na naman yan. So ayun, comment down below mga kababayan kung nagustuhan nyo tong ating reaction video at kung ano pa yung gusto nyong idagdag dito at anong gusto nyong sabihin kay Mayor Isko, may mga mensahe pa kayo, malay nyo mapanood yung video natin ni Yorme, 'di ba? At mabasa niya yung ilang mga komento sa inyo. So, muli maraming maraming salamat mga kababayan no at God bless po sa inyo.